Good morning po. Salamat po sa isang sumagot. Good morning po. Good morning. Good morning. Na-change up na po ang ating tawag doon, di naman line up. Program flow. So we'll be starting po sa isang maikli. I don't promise it, but isang maikling inspirational talk. Hallelujah. Palakpakan pa muna natin ng Panginoon. Yes, pampagising po sa inyong mga natutulog na dugo. Let us all read po yung nasa screen. Do you know what is the hardest thing to do in life? Alam niyo po ba ang isa sa mga pinakamahirap na gawin sa buhay? Alam niyo po ba kung ano yon? Waiting. Maghintay. One of the hardest things to do in life is waiting. Kahit na anong klaseng paghihintay, napakahirap. Alam nyo, kahit basic na paghihintay nga lang, ang hirap. I'm literally masakit, mahirap. Ganun yung description niya kapag naghihintay. Although it's not life-threatening minsan, pero mahirap pa rin siya in all aspects. Let me give you some examples of it. No? One is waiting for the pimple to disappear. Di ba? Ang tagal, hirap. Di ba? Nakaka-jahe naman. Ang tagal naman ng pimples ko dito sa harap. Di natatanggal, di ba? Hindi natatanggal yung marks na yan. Oh, di ba? And also, sometimes, waiting for the traffic to end. Wala ka namang ginagawa. Nakaupo ka lang. Pero hirap na hirap ka, di ba? Amen po? Tama po ba? Nandun ka lang sa traffic, pero hirap na hirap ka. Nakaupo ka lang naman. Pero ang hirap, it's hard. Di ba? Sometimes, it is a waiting sa isang napakahabang pila. Lengkay, apak kayo mo, pero magkasakit ka pa rin pakiramdam, di ba? Nagkakaroon ka pa rin ng hard feelings na naghihintay ka. Pero simpleng oras lang naman yon. Pero you are feeling something negative sa loob-loob mo. Kalwa naman! Di ba po? Di ba? Lalo na, what if mong magbabayad ka sa isang cashier tapos ang haba ng pila? Sometimes, waiting for the fats to lose. Tagal ko na pong nag-workout, 4 years na, pero yung taba ko, andito pa rin, stubborn pa rin. No, pero, I know you could relate this to yourself po sa iba't ibang aspects. Pero sa mga katulad kong nangangarap mag-lose ng weight, sana hindi pangarap na lang yan, di ba? Pero ang hirap po, amen? Waiting, napakatagal. Another is, naranasan nyo na rin po ba yung waiting for the board exam? First, yung test mismo, ang tagal ng test. Di ko alam kung kailan matatanggal yung pakiramdam na kinakabahan ka kasi parating pa lang yung test. And mind you, after the test, you will gain double the agony nung waiting kung kailan lalabas ang result. At it grows up lalong-lalo na pag lumabas na yung araw ng result show. Tapos, kaluwat na, anong oras yan? Tapos, madelay, di ba? Yan yung mga dilemma nung board exam ko rin eh. At nakita ko rin sa mga kapatid ko nung nag-take sila ng exam. Ang agony ng waiting, napakasakit, napakahirap. Hirap na hirap ka. Another is waiting for the interview. Ang tagal ng interview mo kung kailan ka sasalang. Tapos maghihintay ka pa kung ang resulta ay pumasa ka ba o hindi? You will wait again. Another is, you are waiting for someone to come home. Naghihintay ka kung kailan uuwi yung mahal mo sa buhay. Gagana ka, di ba? Waiting yun. Tama? Another po is waiting for the doctor to call. Or kung kailan lalabas yung result ng surgery, ng isang operation. No? Kabilan kaya lawal na kayang malyari, may gagana ka. You are waiting for something, no? Another, waiting for the biopsy result. Sino po yung naka-experience nito? Si Tita. Yan. Sa mga nakaranas po ng cancer-related na result shows. Di ba? Yan, isa sa mga waiting na mahirap talaga. Waiting for the visa to be approved. Mga kapatid ko, no? No, at saka yung mga nag-aspire to go abroad. Lord, kaluwat. Amen.
Another is waiting for Mr. or Miss Right. I'm talking to myself. Diba? Another po, waiting for the positive result ng pregnancy test or the positivity of having a baby. That is waiting, di ba? Parang hindi naman you're hurting while you're waiting, pero atat na atat ka ng maganap, di ba? Still, hard pa rin siya. And lahat ng yon is has something to do with waiting for God to answer your prayers. Amen po? Alam niyo po ba na napakaraming mga Bible characters na nakaranas niyan? The irony is that we often think nothing is happening. Madalas, di natin alam na may nangyayari pa ba talaga? Is there anything that is happening? No? May nangyayari, may nagbabago ba? No? But just because nothing is visible, I'm going to remind you of this. Hindi porket wala tayong nakikita for now, that doesn't mean that God is inactive. Amen? Hindi na mangyayari ang inactive ang Panginoon sa mga hinihintay natin yan. One example is that si Abraham, he waited decades before seeing God's promise to be fulfilled. Ilang taon bago siya nagkaanak? Decades. 90 plus na po, di ba, niyang may kaanak la. Joseph dreamt of his family na someday they will bow to him. Pero nakaranas muna siya ng napakaraming istorya, pang magpakailanman ng storya ni Joseph, di ba? Binenta, na fraud, diba? Maraming mga naganap sa kanya. But still it happened. No, dumating ang panahon, naghintay din siya. Moses spent 40 years sa wilderness. Ang pinangako ng Diyos sa kanila, makakalabas sila sa Ehipto. But they waited 40 years to finally come to Canaan. Di ba? Ang tagal, ang isang journey na days lang ang aabutin. It took 40 years. But still, yung promise ng Lord nandun pa rin at the end. Amen? David was anointed. Na-anoint po si Haring David. Pero hindi siya kaagad-agad naging hari. Di ba? Naging ano muna siya? Fugitive. Di ba? Marami po siyang napagdaanan bago naging hari. Elizabeth and Zachariah prayed for many years na magkaanak. And then suddenly, dumating ang panahon na nagkaanak sila, si John the Baptist. Amen? Abraham and Sarah, going back to their story, waited decades for Isaac na ibigay siya ng Panginoon. Palakpakan naman natin ng Diyos. God's timing is not always our timing, but His promises will never, ever fail. This verse po, na I want to share with you, Romans 4:18-20. Dadisect lang natin yung words niya. Against all hope, all hope. Abraham in hope believed. Naniwala po siya ng buong pag-asa, no? And so became the father of many nations, just as it had been said to him, so shall your offsprings be. Let us focus po dito sa words na to. Without weakening his faith, walang nangyaring panghihina sa kanyang pananampalataya. He faced the fact that his body, yung kanyang katawan ay almost patay na dahil sa sobrang katandaan. Since he was about 100 years old and that Sarah's womb was also dead. Matanda na rin si Sarah. Hallelujah. Yet, he did not waver through unbelief. Hindi po siya hindi naniwala, no? Regarding the promise of God, pinanghawakan niya ang mga pangako ng Diyos, but was strengthened in his faith and gave glory to God. This is our declaration for today na tayo rin po, we will give glory to God, strengthened in faith as we go home today. Amen? Faith is waiting without losing trust. Remember the one you are waiting for. Ang Panginoon lang naman po yan. He is powerful enough to fulfill His promises, loving enough to care for you, and good enough to always do what is best. Let us all stand po and let us praise the Lord. Palakpakan po naman natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise. Ayan. May ubo na ba ang lahat? Ay, mag-aalis ako.
Ayan, parang nauso po ang sakit dahil sa weather natin the past few days. Amen ba? Sino yung mga nagkasakit? Ang yabang ko pa naman kay Ate Pat, sabi ko, parang di ko na kailangan ng flu vaccine, Ate Pat. Di naman ako sinisipon matagal. So, bigla akong nilagnat. So, hinahumble tayo ng Panginoon. Amen. So, ang awit po natin this morning, na-ex ni Kuya Asi. Ayun. Asa na. And so, ang song po natin this morning, ang title niya, How Could I Live Without You? Hindi po yung, How could I live? Baka yun ang maisip niya, no? Sabi po niya dito, lumalapit tayo sa Panginoon ng may grateful heart kasi yung ginawa niya sa krus, hindi natin kayang pantayan. Amen? Yung ginawa niya po sa krus na act of love, hindi po natin yun mapapantayan. So, with everything we got, binibigay natin sa Kanya kahit hindi enough yun to thank Him for everything that He did. So, this morning po, malaya po kayo kung gusto nyo nakapikit kayo or itas yung kamay nyo or in any form of worship po na comfortable kayo na gusto nyo pasalamatan ng ating Panginoon. You are free. Amen? Amen. So, inaniyahan ko po kayong pumikit. Let us worship our God with a grateful heart. Hallelujah. How could I live without you? How would I survive without your love? Without your touch? You're the one that heals me and cleanses my heart, sets me free and sets me free. Sing it again. How could I live? How could I live without you? How would I survive without your love? Without your touch, you're the one that heals me and cleanses my heart and sets me free. Now I come right before you with my hands lifted up and my heart's only bowed at your work on the cross. As you hung there and died, you were paying the price for my life, for my life, for your love is higher than the heavens, deeper than the seas. All I want is you in my life. No one else can satisfy my soul, can make me feel this way. Only you, Lord, only you. How could I live without? How would I survive? How would I survive without your love? Without your touch, you're the one that heals me, that cleanses my heart and sets me free. Now I come right before you. Now I come right before you with my hands lifted up and my heart only bowed at your work on the cross. As you hung there and died, you were paying the price for my life, for my life, for your love is higher than the heavens, deeper than the sea. 'Cause all I want is you in my life, no one else
can satisfy my soul, that make me feel this way. Only you, Lord, for your love is higher than the heavens, deeper than the sea. 'Cause all I want is you in my life. No one else can satisfy my soul, can make me feel this way. Only you, Lord, for your love is higher than the heavens, deeper than the seas. All I want is you in my life. No one else can satisfy my soul, can make you feel this way. only you, Lord. Only you. Hallelujah. Oh, hallelujah, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Lord, sa umagang ito, Panginoon, muli, Lord God, na kami po ay dumudulog sa inyong paanan, Lord God. Hallelujah. Lord, humihingi po kami ng tawad, Lord God, sa anuman po ang aming nagawa, anuman po ang aming naisip, nasabi na hindi kalugod-lugod sa iyong harapan, Panginoon. Lord, patawad, Lord God. At patuloy, Panginoon, na nagpapalinis po kami sa inyong harapan, Lord God. Linisin mo ang aming mga puso, ang aming mga isipan, Lord God, na sa umagang ito, Panginoon, wala po kaming ibang gagawin, Lord God, kundi ang mapapurihan ka, mapasalamatan ka sa umagang ito, Panginoon. At Lord, samahan mo po, Panginoon, lahat po kami na nandito, Panginoon, lalong-lalo na, Lord God, ang mga awit, Panginoon. Nawa, Panginoon, gawin niyo pong daluyan ng inyong presensya, Lord God, na maranasan namin, Panginoon, ang inyong presensya sa umagang ito, Lord God. At naniniwala po kami, Panginoon, na hindi po kami lalabas sa bulwagang ito, Lord God, na hindi namin maranasan ang inyong presensya, Lord God. Lord, maraming salamat, Panginoon, na patuloy na nandyan ka, Panginoon, upang patuloy, Lord God, na kumilos ka sa bawat isa sa amin, Panginoon, na upang patuloy kaming gabayan, Lord God, ano man ang aming ginagawa, Panginoon. And I pray, Lord God, na samahan mo rin po, Panginoon, lahat ng tatayo, Lord God, especially, Panginoon, ang maghahayag ng iyong salita, Lord God. Lord, itago mo po siya sa inyong kabanal-banalang likuran, Panginoon, na lahat ng sasambitin ng kanyang labi, Panginoon, ay tanging nagmumula lamang sa iyo, Lord God. At lahat po kami na nandito, Panginoon, ihanda mo po ang aming mga puso, ang aming isipan, Lord God, na mapokus kami, Panginoon, sa salita mo, Lord God, na lahat ng mga salita mo, Panginoon, ay titimo sa aming mga puso at isipan, Lord God, na paglabas namin dito sa bulwagang ito, Panginoon, ay meron po kaming bit-bit ng salita mo, Lord God, na maibahagi, Panginoon, sa mga tao, Panginoon, na hindi pa nakakilala sa iyo, Lord God. And I pray, Panginoon, ang bawat isa, Lord God, na samahan mo, Panginoon, bigyan mo po kami ng lakas ng loob, Lord God, na maihayag ang iyong salita, Panginoon, sa mga tao, Lord God, na hindi pa nakakilala sa iyo, Panginoon. At ganun din po, Panginoon, sa lahat po ng tatayo na magpapatotoo, Panginoon. Lord, ikaw po, Panginoon, ang mapapurihan nila at mapasalamatan sa kanilang buhay, Lord God, dahil sa mga ginawa mong milagro sa bawat buhay namin, Panginoon, na sa kabila ng aming mga kapaguran, sa kabila ng mga pagsubok, sa kabila ng mga problema, Lord God, na aming kinaharap, Panginoon, ay patuloy kang nandyan, Lord God, upang kayo may gabayan, Panginoon. Sabi mo nga po sa iyong salita, Panginoon, kailanman hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan. Kaya't sa oras na ito, Panginoon, tanging ang isasambit namin sa aming mga bibig, Lord God, kundi ang mapasalamatan ka, mapapurihan ka sa umagang ito. Lord, samahan mo po hanggang sa huli ng Sunday service na ito, Panginoon. Ikaw lamang, Lord God, ang aming mapapurihan at aming mapasalamatan sa umagang
umagang ito. Muli, Lord, pinasasalamatan ka namin. Sa iyo po ang papuri, sa iyo ang parangal. In Jesus' name, amen and amen. Amen. Come on, let's worship the Lord, church. Come on, church. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I wanna see you. I wanna see you. Sing, open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I wanna see you. I wanna see you. Sing it again. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I wanna see you. I wanna see you. Open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I wanna see you. I wanna see you. Open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I wanna see you. I wanna see you. See you high. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I wanna see you. I wanna see you. Come on, church, sing it as open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I wanna see you. I wanna see you. Medyo hirap lang po akong magsalita, but I hope audible hanggang sa likod yung i-share ko sa inyo. This week, nag-chat sa akin si Eunice. Sabi niya, ate, nakakatuwa naman. Kasi kanina, pagod na pagod ako, pero kumain ako sa Jollibee. Ang gusto kong part, legs. Kaso hindi ko na na-request sa sobrang pagod ko. Sabi niya, alam mo, pagbigay nila sa akin, legs yung binigay na part. Sabi niya, so tuwang-tuwa siya. Sabi ko, parang ikaw naman si Belay. Pares silang wala ngayon eh. Ako na lang mag-share. Parang ikaw naman si Belay. Sabi ko kasi nag-chat din si Belay nung isang araw. Same sila na may gustong part. Si Belay naman, gusto daw niya yung breast, chicken breast, tapos yun yung binigay sa kanya. Di ba, minsan ang liit lang na bagay, pero sabi ko, i-share mo yan sa GC ng mga youth para ma-remind sila na even in the small things, God is doing something. At madalas, hindi lang natin napapansin, hindi lang natin nakikita, but God wants to tell you through these small things that He sees you and He hears you. Amen? And He just wants to make you smile. Minsan nga, pagod ka, o kaya ang dami mong iniisip, tapos makikita mo yung sunset, ang ganda-ganda ng kulay. And that is God's way of telling you na nakita kita, naririnig kita, hindi ka nalilingat sa paningin ko. And my prayer this morning is for God to open our hearts to see Him in everything that He does, be it in small things or in big things. Amen? Amen? So sing with us dito po sa part nito. Let's sing! Open the eyes of my heart, Lord. Kayo lang po. Open the
wanna see you. Come on, ask Him. Come on. Open the eyes of my heart. Open the eyes of my heart. I wanna see you. I wanna see you. Minsan pa, open the eyes. Open the eyes. Come on, all together. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I wanna see you. Come on, church, sing with us. Sing holy. Holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy. You are holy, holy, holy. I wanna see you. I wanna hear the congregation sing. Oh. I wanna see. Sing it louder. Sing holy, holy. Oh. We cry. You are. I wanna see. Come on, church. Come on, sing it louder. Sing holy, holy. We cry. You are. I wanna see you. Sing it again. Oh, We cry. you are. I wanna see you. Come on, church, one more time. Sing. Holy, holy, holy. We cry. Holy, holy, holy. You are holy, holy, holy. I wanna see you. Come on, church, exalt His holiness. Holy, holy, holy. We cry. Holy, holy, holy. You are holy, holy, holy. I wanna see you. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. You are Holy, holy, holy. I wanna see you. Sing it again. Holy, holy, holy. We cry. Holy, holy, holy. You are Holy, holy, holy. I wanna see you. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. holy, holy, holy. I wanna see you. Yes, you are holy. Praise the Lord. Hallelujah. Praise you, Jesus. Open your lips, just exalt His holy name. Exalt His holy name. He's in our midst, church.
Just open your lips if you want to thank the Lord. You're free to do so. Ooh, you are welcome here, Lord. Praise your name, Welcome in this place, oh Jesus. Worship you. You're welcome in this You're place, worthy of Holy all Spirit. praise. You're welcome. Come on, church, open Worthy your of all lips. praise. Open your lips and exalt His name. Glorify your Yes. name. Oh, we long for you, Lord. We long for you. Here I am waiting. Abide in me, I pray. Here I am longing for you. I'd be in your love. Bring me to my knees. Where I know Jesus. May I know Jesus. Come live in me. All my life. Take over. Come breathe in me. Come breathe in me. And I will rise. Oh, eagles. Come live with me. All my life. Take over. Come breathe in me. Come breathe in me. I will rise. On eagle's wings. Here I am waiting. Abide in me, I pray. Here I am longing for you. I'd be in your love. Bring me to my knees. May I know Jesus more and more. Come live with me all my life. Take over. Come breathe in me, and I will rise on eagle's wings. Come live with me all my life. Take over. Come breathe in me, and I will rise. Oh, eagles, come live with me all my life. Take over. Come breathe
over. Come breathe in me, and I will rise on eagle's wings, 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 and I will rise on eagle's wings. Come on, church, sing with us. And I will rise on eagle's wings. And I will rise on eagle's. Come on, renew your strength in His presence. And I will rise on eagle's wings. And I will rise on eagle's wings. I will rise on eagle's wings. Hallelujah, hallelujah. Tunay nga po, Panginoon, na Ikaw lamang ang kasapatan, kapunuan sa buhay na ito. Ang tunay na katagumpayan, O Diyos, ay nakakamit lamang sa pamamagitan ng pananampalataya at pagsunod sa iyo. Salamat, Ama, sa umagang ito, sa presensya mo. Salamat sa pribilehong muling makadulog at makasamba sa iyo. At hayaan mo, O Diyos, sa pag-aaral po ng iyong salita, muling buksan mo ang aming puso't kaisipan upang ito po'y aming maunawaan. Dalangin namin ang pagkilos ng Santong Espiritu at paniniwalaan namin, O Diyos, na sa umagang ito'y muli kang kikilos, muli kang magpapakilala, O Diyos, na ikaw lamang ang kailangan at kapunuan sa buhay na ito. Salamat po, Ama, at i-bless mo po ang gawain. At salamat po sa iyong papurit parangal sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen and amen. Praise the Lord. Oh, magandang umaga po. Hallelujah. Parang kailan lang, no, nung nilubog tayo dito. So ngayon po ay araw na naman po ng Sunday. Yesterday po nagkaroon po tayo ng pagmi-meeting. Maganda naman po nagiging result ng gawain natin dito dahil po sa biyaya po ng Panginoon. Amen?
Praise the Lord. Ayan, nandyan na po. At wala yung assistant ko, si Errol. So, magandang umaga po muli. At pwede bang tayo muna tayo? At kumustahin mo ang katabi mo. Sabihin mo, kumusta? Sige po, ikot muna. Ikot muna. Huwag kayong magkumusta ang magkapatid. Araw-araw na kayo magkasama. Ikot muna. Ikot muna. Alam niyo po, ang Sunday service, ito po ay araw ng pagsamba at fellowship sa bawat mananampalataya. Amen? Kaya nga po, kanina, nung nag-post ako sa group chat natin, kung sino yung, kumusta yung isang linggo nila, may problema ba? May pinagdadaanan ba? May mga nag-comment, talagang mga may pinagdadaanan. Sige po, makakaupo na kayo. So, ganyan po ang buhay natin dito at habang tayo po ay naririto sa mundong ito, ay dadanas po tayo ng mga bagay na pinagdadaanan din ng pangkaraniwang tao. Amen? Subalit ang kaibahan po natin ay meron tayong Diyos na sinasandalan na sa bawat pangyayari, mayroong layunin ng Diyos. Amen po? So, nung nakarang topic nung ako po tumayo rito, sino kaya yung nakakaalala ng message? Nano ya, sis? Kung kaya tayo, ito yung brother Alan eh. Last week po ito. Anyway, ang ating pong pag-aaral sa umagang ito ay sa Genesis chapter 12, verse 1 hanggang 9. Joy, pwedeng pakibasa ulit, Joy? Balo ng paborito na lang ngayon tagabasa. The Lord had said to Abram, "Leave your native country, your relatives, and your father's family, and go to the land that I will show you. I will make you into a great nation. I will bless you and make you famous, and you will be a blessing to others. I will bless those who bless you, and curse those who treat you with contempt. All the families on earth will be blessed through you." So Abram departed as the Lord had instructed, and Lot went with him. Abram was 75 years old when he left Haran. He took his wife Sarai, his nephew Lot, and all his wealth, his livestock, and all the people he had taken into his household at Haran, and headed for the land of Canaan. When they arrived in Canaan, Abram traveled through the land as far as Shechem. There he set up camp beside the oak of Moreh. At the time, the area was inhabited by Canaanites. Then the Lord appeared to Abram and said, "I will give this land to your descendants." And Abram built an altar there and dedicated it to the Lord, who had appeared to him. After that, Abram traveled south and set up camp in the hill country, with Bethel to the west and Ai to the east. There he built another altar and dedicated it to the Lord, and he worshipped the Lord. Then Abram continued traveling south by stages toward the Negev. Pagpalain po ng Lord ang kanyang salita. Amen? Last time po, nung ako po ay nag-preach din, ito rin po yung Bible text natin. Subalit, that time po, ang ating pong message ay kay Lot. Ang naging message po natin, ito po yun. Ang halaga ng maling pagpapasya o the cause of wrong choices. Lesson from the life of Lot. Dito po sa ating binasang talata, dalawang karakter po dito. Si Lot at saka si Abraham. So, sa talata po nating binasa ay merong panawagan si Abraham. At sa panawagan niya ito ay sumama ang kanyang pamangkin na si Lot at siya'y pinagpala silang pareho. Subalit, dumating po ang time na nagkaroon ng maling pagpapasya si Lot na kung saan nagdala sa kanya sa kapahamakan. Subalit sa umagang ito, naunawaan po natin yung maling
the cause of wrong choices. Ngayon naman po, ang ating message ay ang pagpapala sa pagsunod. The blessing of obedience. Sino pong gusto ng pagpapala? Siyempre, lahat. Amen? Pag sinabing blessing, lahat ay gusto. Pero ang tanong, may kaakibat na ano yan? Yung obedience. Sino yung obedience? O ito, ditak na lang mo. Kasi po, ang blessing ng Lord ay dumadaloy sa mga taong nagtitiwala, sumusunod sa Kanyang salita. Amen po. Makikita po natin sa pag-aaral na ito kung paanong itong si Abraham ay pinagpala ng Diyos. Amen? Ang obedience po kasi ito po yung isang malinaw na ebidensya ng isang genuine faith. Maraming nga tao nagsasabi na naniniwala sila sa Diyos, subalit ang totoo, ayaw nila ng pagsunod. Hindi sila sumusunod. Amen po? Hindi po pwede. Maraming, totoo naman po, kahit yung mga taong hindi pa kumikilala sa tunay na Diyos, naniniwala silang may Diyos. Hindi po ba? Subalit ang tanong, sumusunod ba sila? Lesson from the life of Abraham's faith. Yung pananampalataya ni Abraham. Amen po? Sabi po sa Hebrews 11:1, now faith is the substance of the things hoped for, the evidence of the things not seen. Sabi po sa Tagalog, pwede pong sabay-sabay natin basahin. 1, 2, 3. Ating united na yung pamamasa. Ang pananampalataya ay pagtitiwala na mangyayari ang ating mga inaasahan at katiyakan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Amen po, ito po yung sinasabi ng Biblia patungkol po sa pananampalataya. Hinahanap ko rin po yung Kapampangan Translation para intindihan tayo po. Sabi na, ing kasalpatayanan, yaing batayan karing bagay akikatamong paninayan, ating katibayan para karing bagay etamo akakit. Ay, intindihan tayo po. Kung na po kailangan ipaliwanag niya, talagang malino ya po, di po ba? Subalit ang tanong, ang pananampalataya ba ay sapat? Sa Biblia po, maraming may pananampalataya. Alam niyo po ba, maging ang demonyo ay nananampalataya. Takot nga sila sa Diyos eh. Pero hindi sila sumusunod sa Diyos. Ang tanong, ikaw na nakakilala ngayon sa Panginoon, may pananampalataya ka? Sumusunod ka ba? Kasi kung hindi ka sumusunod, anong pagkakaiba niyo ng demonyo? Di po ba? Sorry, subalit yan po ang katotohanan. Ang pananampalataya ay merong pagsunod. Sabi po sa Hebrews 11:8, it was by faith that Abraham obeyed when God called him to leave home and to go to another land that God would give him as inheritance. He went without knowing where he was going. Ito po yung binasa kanina ni Joy, yung pong kwento nung tawagin ng Diyos itong si Abraham. Amen po? Ang tanong po, dito sa talatang ito, magkasama po yung salitang faith at obey, na parehong ginawa ni Abraham. Ang tanong po, ano po bang pagkakaiba ng faith at yung obedience? Ang faith po, hindi po yung asawa ni Errol. Faith, sabi po sa faith, ang difference po ng dalawa, faith, trusting God, and believing His Word. Amen po? Ang pananampalataya po ay ang pagtitiwala sa Diyos at paniniwala sa Kanyang salita. Subalit ang obedience po, acting on what God has said.
ito ang obedience po ay yung pinaniniwalaan mo na kung sino ang Diyos, kung ano ang sinasabi niyang salita, at ikaw ay gumagawa ayon sa pananampalataya mo sa Kanya. Tama po ba? Ano pa po? Ang faith po, ito po ay inward attitude of the heart. Ito yung pagtugon ng puso ng isang tao kung sino ang Diyos na kanyang kinikilala sa kanyang buhay. At pagdating sa obedience po, ito po yung outward response in life. Ito yung makikita kung paano ka nabubuhay, kung paano mo pagkakilala mo sa Diyos. Nakikita po ito sa atin. Di po ba? Hindi mo pwedeng sabihin, kinikilala ko ang Diyos, pero yung pamumuhay mo ay hiwalay sa pagkakakilala mo sa Diyos. Amen po? Kaya nga po magkasama itong faith at obedience. Ano pa po? Ang faith po, nagsisimula sa believing. At ang obedience po, following believing. Kung yung pinaniniwalaan mo, ginagawa mo. Amen po? At ano pa po? Ang faith po, ito po yung ugat. At ang obedience po yung bunga. Hindi pwedeng magkaroon ng bunga na walang ugat. Tama po ba? Isa pong ilustrasyon. Sino pong naniniwala, alimbawa gusto mong pumunta ng Baguio. Sino yung may faith o naniniwala na ang Victory Liner na may signage papuntang Baguio ay makakarating ka sa pamamagitan niya? Lahat tayo naniniwala tayo, di po ba? Subalit, makakarating ka ba doon kung hindi ka sasakay? Yan ang obedience. Naniniwala ka na ang victory, na makakarating siya sa Baguio, pero makakarating ka sa Baguio kapag sumakay ka na sa Kanya. Tama po ba? Ganyan din po ang pananampalataya at ang pagsunod. Naniniwala ka sa isang bagay na alam mong mangyayari, subalit kailangan meron kang aksyon na gagawin, meron kang obedience na kailangan gawin po. Amen po? Kaya nga po sa ibang salita, ito po yon. Faith believes, obedience act. Kasi po, ang blessing ng Lord ay hindi lamang nakakamit sa pagsunod, kundi ang pagsunod, ito po yung nagdadala sa direksyon ng blessing at layunin ng Panginoon sa atin. Kaya nga po, ang faith at ang obedience ay magkasama. Amen po? Pero sa umaga pong ito ay magpo-focus tayo sa obedience. Kasi nga po, sabi nga natin, maraming may faith, may paniniwala, subalit walang obedience. Tinawag po ng Diyos si Abraham na father of faith, hindi dahil sa naniwala lamang siya. Di po ba? Sapagkat siya po ay nagtiwala sa pangako ng Diyos dahil sa kaniyang pagsunod at pananampalataya. Sabi po sa Genesis doon sa kaninang binasa, so Abram departed as the Lord had instructed. Nung tawagin po ng Lord na sabi niya, pumunta ka sa ganitong lugar, iwan mo yung homeland mo, iwan mo yung mga relatives mo, iwan mo yung comfort and security mo, iwan mo yung mga bagay na comfort zone mo. Kasi po during that time, sa kanila pong kalalagayan noon, ang kasama mo, ang pamilya mo, kasama mo ang relatives mo, ay naroon po yung comfort and security. Di po ba pag pinasa mo yung Old Testament, laging may tigman, sinasakop yung ganitong lugar, sinasakop yung mga ganitong lahi. Di po ba? Subalit, makikita mo rito, nung tawagin ng Diyos si Abraham, hindi po siya nakipag-argue. Hindi niya sinabing, Lord, sandali. Paano yung pupuntahan ko? Hindi ko nga alam kung anong lugar ang pupuntahan ko doon. Pero makikita po natin na si Abraham po, nag-obey siya agad-agad. Amen? Hindi na niya inisip kung anong mangyayari sa kanyang pagpunta sa lugar na yon. Hindi na niya inisip kung ano ang dadat na niyang lugar. Isa pinananampalataya na ni Abraham.
ang Diyos ang tumawag sa kanya at ang sino mang nag-obey sa Diyos ay maaayos ang buhay. Amen po? Kapag tinawag ka ng Diyos, kapag may pinapagawa ang Diyos, may magandang nakalaan para sa iyo. Amen po? Alam ko po na ang bawat isa rito ay mayroong pangungusap ang Diyos nung ikaw ay tawagin. Subalit ang nangyayari po, kung minsan ay dinidelay natin yung obedience natin. Dahil gusto muna natin makita yung mga kasagutan. Amen po? Obedience begin with trusting God's word. Nag-uumpisa po ang lahat ng ito sa pamamagitan ng pagtitiwala sa Diyos. Amen po? Sino po yung nagtitiwala sa Diyos? Hallelujah. Lagi kong mag-isip nung maniwala kay Diyos. Amen po? So, sa area po ng buhay mo, ano ba yung sinasabi ng Diyos, instruction ng Lord na tumugon ka, na magpahangga ngayon ay dinidelay mo? Kasi hindi mo pa nakikita yung kasagutan. Ganito kasi ang tao eh. To see is to believe, di po ba? Sa pagsunod po sa Diyos, believe and you will see. Amen? Gusto natin kasi laging may evidence bago tayo sumunod. Amen? Bago natin gawin ang pinapagawa ng Diyos, ay gusto nating makita muna yung ebidensya na totoo nga. Remember po, ang sinasabi po, obedience often comes before understanding. Naroroon ang pagsunod. Kaya nga po itong si Abraham, nung tawagin ng Diyos, ay hindi siya nakipag-argue sa Diyos. Instead, pag binasa mo yung talata, sumunod siya, amen? Dinala niya, iniwanan niya yung mahalaga sa kanya. Ang kanyang pamilya, ang kanyang mga kamag-anak, ang comfort zone niya, dinala niya lahat ng kanyang kung anong meron siya. Sapagkat makikita natin na walang tumugon sa Diyos na kaniyang pinabayaan. Obedient release God's promises. Ang pagsunod po ay nagre-release ng mga pangako ng Diyos. Genesis 1:4 Tagalog po. Sinabi ni Yahweh kay Abraham, lisanin mo ang iyong bayan, ang tahanan ng iyong ama at mga kamag-anak, at pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo. Verse 1 po, mayroong command, di po ba? Verse 2 po, ito po yung mga pangako. Sabi niya, pararamihin ko ang iyong mga anak at apo at gagawin ko silang isang malaking bansa. Pagpapalain kita, gagawin kong dakilang yung pangalan at ikaw ay magiging pagpapala sa marami. Ang sa iyo'y magpala ay aking pagpapalain at ang sa iyo'y sumumpa ay aking susumpain. Sa pamamagitan mo, lahat ng mga bansa sa daigdig ay aking pagpapalain. Ano pong sabi ng verse 4? Sumunod nga si Abraham sa utos ni Yahweh, nilisan niya ang Haran nung siya'y 75 taon. Ano pong mapapansin natin sa talata na ito? Before the promise, mayroong command. Di po ba? Ang command dito ay yung panawagan ng Diyos. Lisanin mo ang iyong bayan, ang iyong tahanan ng iyong ama at mga kamag-anak. At pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo. Tingnan niyo po, pansinin po natin, kapag may panawagan ng Diyos, meron siyang direksyon na itinuturo. Amen po? Meron siyang direksyon na tinuturo. For sure, meron siyang tamang daan na lalakarin mo. Kung minsan po kasi ang tao, iba ang lakad, iba ang nilalakaran. Kaya po tang may lili, mamaw siya ang Lord, mga gaya. Siguro sabihan ng Lord, nakamandinalan kitang dalan na tuturo ko. Di po ba? Verse 4 po, sumunod nga si Abraham sa utos ni Yahweh. Makikita natin walang argument. Di po ba? Yung pagsunod ni Abraham, agad-agad. Sumunod, sabi na, sa utos ni Yahweh. Kaya nga po, ang pangako ng Diyos ay kadalasang nakaugnay sa pananampalatayang may pagsunod. Pwede po mabasahin natin?
1, 2, 3. Pagsunod. Amen po. Ang pangako ng Diyos, kapag nangangako po kasi ang Diyos, ay laging merong pagsunod na hinihingi. Hindi po automatic yan. Amen? Sabi nga po sa Deuteronomy 12:1, 2, if you obey the Lord your God, all this blessing will come upon to you. Ano pong condition doon? If you, di po ba? Condition. If you obey the Lord, all the blessing will come upon to you. Ano pong manonotice natin sa talata na ito? All the blessing come upon to you. Ang nangyayari po, tayo ang naghahabol sa blessing. Why? Kasi wala yung pagsunod. Ano pong sinasabi ng salita ng salita ng Diyos? Seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. Di po ba? Hindi po natin pwedeng baliktarin ang salita ng Diyos. Amen po? Nangangailangan po ng pagsunod kapag mayroong direksyon o panawagan ng Diyos sa atin, at lahat ng ating kailangan ay na blessing ay darating lang sa atin. Amen po? Kaya nga po, ang mga tao na patuloy na lumalakad ayon sa salita ng Diyos, magahan po ang buhay. Amen po? Minsan nanalo lang tayo ng pagpalay, subalit inaayawan naman natin ang pagsunod. Tandaan po natin, God is interested in transforming our heart than merely changing our situation. Mas interesado po ang Diyos na sa bawat pinagdadaanan natin ay baguhin niya ang ating puso kaysa baguhin niya kagad ang circumstance ng ating pinagdadaanan. Amen? Sapagkat sa pagsunod sa Diyos, makikita natin na totoo ang kanyang salita. Higit sa lahat, totoo ang Diyos. Tapat ang Diyos. Amen po? Tapat ang Diyos at walang taong nagtiwala na kaniyang pinabayaan. Genesis chapter 12 verse 1-8 po. Ito po yung matinding testing kay Abraham. Ito po yung ihandog ang kaniyang kaisa-isang anak. Amen po? Tandaan natin, obedience is tested before it is rewarded. Minsan kasi gusto natin ng reward, pero yung test ayaw natin. Amen po? Ganyan po ang nature ng tao. Gusto niya ng blessing, gusto niya ng reward, pero yung pagsubok, yung testing ay ayaw niya. Kaya nga po, ito pong si Abraham ay nung tawagin po siya ng Diyos, na meron siyang, nung sabi niya na hihandog mo ang iyong anak. Walang argument po. Walang delay. Kaya nga pag binasa mo yung talata nito, nung kausapin siya ng Diyos, early in the morning, bumangon si Abraham upang sumunod sa Diyos. Amen po? At ang pagsunod po niya ay hindi po klase ng pagsunod na madali, kundi ihahandog niya ang kanyang kaisa-isang anak. Amen po. Dito po makikita natin yung obedience and faith. Naroon yung obedience at naroon yung pananampalataya na walang bagay na imposible sa Diyos. Amen po. Makikita natin walang complaint si Abraham. Amen. Hindi siya nagpag-argue sa Lord. Walang delay. Walang complaint. Tuloy lang po. Kaya nga po, dito po ay nakikita na ang Diyos po ay gusto tayong ibigyan ng bagay na inahangad natin. Bagay na hindi lamang sa mga material na bagay, kundi mga relasyon, kaayusan ng buhay, magawa natin ang panawagan natin. Subalit, mayroong kaakibat na testing. Amen po? Sa mga school po, kapag nagbibigay ng exam yung teacher, madali ba mga teacher? For sure, hindi po ba? Kasi, ang testing, ano pong pwedeng maging result ng testing? Dalawa, di ba? Pumasa at bumagsak. Amen.
Kung ikaw ay dumaraan sa mga testing sa iyong pananampalataya, nakailang bagsak ka na at nakailang pasa ka na. O puro bagsak. Hindi po kalooban ng Diyos na tayo po'y bumagsak. Amen? Kapag gustong pumasa ng isang estudyante sa mga exam, ano pong gagawin niya? Mag-aaral siya ng mabuti. Amen? Dibdiban ni pamanigaral, no? Ating sacrifice, di po ba? Pero kung gusto mong pumasa, tapos isigolak, hindi po mangyayari yon. Amen po. Ang reward po ay nagsisimula sa isang testing na kailangan mong maipasa. Kaya nga po, every believers will experience seasons where obedience is costly. Ang bawat mananampalataya po ay darating sa season ng kaniyang buhay na ang pagsunod ay napakahalaga. Very costly po. Amen po? Subalit ang lahat ng pumapasa sa areang ito ay naranasan nila na totoo ang salita ng Diyos. Tandaan po natin, faith is proven during testing. Natitest ang ating pananampalataya na nagiging proven ang ating pananampalataya sa panahon na tayo papasa sa isang pag-testing sa area ng buhay po natin. Kaya nga po mga kapatid, obedience demonstrates that God is our greatest treasure. Naipapakita mo ang pagsunod sa Diyos kapag pinapahalagaan mong siya ang pinakamahalaga sa lahat. Amen po. Kasi po, kung hindi ang Diyos ang pinakamahalaga sa buhay mo, struggle ka sa obedience. Subalit kung ang Diyos ang pinakamahalaga sa buhay mo, madali po ang sumunod. Amen po. Kaya lang, costly po. May mga bagay na mahalaga sa iyo, kagaya ni Abraham, mahalaga sa kanya ang kanyang anak. Subalit, na-test siya ng Panginoon, pumasya siya. Amen po? So, sa buhay po natin, ano po bang area ang pinagdadaanan mo na kailangan mong pumasa? Obedience leads to greatest intimacy with God. Ito pong si Abraham, dahil sa kanyang pagsunod, dahil sa matinding testing na naranasan niya, at siya'y nakapasa na maging ang pinakamahalaga sa kanyang buhay ay kayang ihandog dahil ang Diyos ang kapunuan ng kanyang buhay. Kaya nga po, si Abraham po, sa Bible po, siya po ang tinawag na friend of God. Amen po? Napakasarap kayang tawagin ka ng kaibigan ng Diyos. Amen po? Alin ang gusto mo? Kaaway ng Diyos? Kaibigan ng Diyos? Siyempre, kaibigan ng Diyos. Amen po? Nakilala si Abraham sa Bible, father of many nations. Amen po? At siya yung tinawag na father of faith, example of great faith, na kahit anong bagay na hingin ng Diyos, pumasa siya. Amen po? Kaya nga po, sabi ng Panginoong Yesus, anyone who loves me will obey my teaching. Sino mang nagmamahal sa akin, sabi ng Panginoong Yesus, ay sumusunod sa akin. Love produces obedience. Amen po? Kapag mahal mo ang Panginoon, madali pong sumunod. Amen? Kasi mahal mo siya. Subalit kung hindi mo mahal ang Diyos, struggle ka pagdating sa area ng obedience. Obedience, deepen fellowship with God. Ang pagsunod po ay nagdadala sa isang malalim na pakikipagrelasyon at pagkilala sa Diyos. Amen po? Obedience make us a blessing to others. Dahil po sa pagsunod ni Abraham, naging pagpapala siya sa marami. Ganon din po sa buhay po natin mga kapatid. Sabi po rito sa Genesis 12:2, you will be a blessing. Sapagkat ang blessed people become blessing givers. Amen? Ito po yung pangarap na panalangin natin na dumating ang panahon na tayo po ay pagpapala. Amen po? Hindi lang tayo binibigyan ng pagpapala, kundi
tayo mismo ang pagpapala. Amen? Blessed people become blessing givers. Amen po? Itong si Abraham, ang kanyang iniwang legacy, dahil sa kanyang obedience sa Panginoon, siya yung pinanggalingan ng saling-lahi ng mga Israelites. Sa kanya nang galing ang Messiah. Amen po, sa descendant po niya. At marami pong mananampalataya sa kapanahunan na kung saan ina-acknowledge nila yung obedience ni Abraham ay naging blessing din magpahanggang sa ating kapanahunan. Amen po. Dahil sa obedience ng isang taong si Abraham, ang lahat ay pinagpala ng Diyos. One man obedience affected generation. Kaya nga po mga kapatid, yung obedience mo sa ngayon na ikaw ay makapasa, ay for sure po, your family and your children will be blessed also. Amen? Kasi, blessed people become blessing giver. Yung family mo, yung mga anak mo, pagpapalain ng Diyos. At makikita natin sa buhay po ni Abraham yan. Even po yung church natin, kapag tayo po'y pinagpala, naging pagpapala, maging ang church, maging ang workplace mo, saan ka man naroon, ikaw ay pagpapala. Amen po? Even yung future generation mo. Kaya nga po, ang faith and obedience sa Lord, ito po ay hindi lamang mananatili sa atin. Ito po ay mag-extend sa mga taong nakakasalamuha natin, sa mga taong mahal natin sa buhay, sa mga tao na nakakasama natin kahit saan po. Amen po? Blessed people become blessing to others. Kaya nga po, mga kapatid, ang tanong lamang po dito ay, kung ang Diyos, may hiniling ba ang Diyos na sundin ko sa isang bahagi ng buhay ko na matagal ko nang ipinagpapaliban? Amen? Tanungin mo sarili mo, ano ba yung hinihingi ng Diyos na medyo costly sa'yo na magpahanggang ngayon ay pinagpapaliban mo pa? Tandaan natin, ang pagsunod ay kagaya ng pagsunod ni Abraham, nang kausap siya ng Diyos, tumugon siya kagad. Amen po? Pangalawang katanungan po, nagtitiwala ba ako sa pangako ng Diyos kahit hindi ko lubos na unawaan ang kaniyang plano? Kaya mo bang pagtiwalaan ng Diyos kahit minsan ay hindi mo alam kung ano ang kanyang plano? Ito pong si Abraham, nung tawagin siya ng Diyos, naiwan ang kanyang comfort zone, yung lugar na ituturo ng Diyos, hindi pa napunta ni Abraham. Subalit nagtiwala siya. Amen? Kaya nga po, mga kapatid, kung sa tingin mo ay mayroong hinihingi ang Diyos na gusto mong tugunan, na kung saan may maganda siyang planong hinihanda sa iyo, kamusta po? At ang pangatlong tanong po, what comfort or security must I surrender? Ano ba yung comfort mo o yung nagbibigay ng seguridad sa iyo na kailangan mong isuko sa Panginoon? Si Abraham po, ginawa niya to. Amen? At naniniwala po ako, kapag tumugon tayo sa hinihingi ng salita ng Diyos, walang bagay na mahirap sa Diyos. Amen? Ano man ang hinihingi ng salita ng Diyos, kapag tinayuan mo, gagawin ng Diyos ang kanyang pangako. Amen? Sapagkat ang Diyos po ay tapat. Amen? Hindi siya nagbabago ng kanyang salita. Amen? Hindi niya, pag sinabi niya, pagpapalay kita, pagpapalay ka niya. Amen? Yaman ni bayo, ing tao po, istong may ngako yo, potang may liyari ito, at inyang kondisyon na yung kahi. Di po ba? Gano'n lang tao. May kondisyon. So, ano pa pong katanungan? Who could be blessed through my obedience? Sa aking pagsunod ba sa Panginoon, sino naman kaya ang pagpapalay ng Diyos? Amen? Tandaan mo, ang isang taong obedience, pagpapala siya. Si Abraham, naging pagpapala siya.
tayo sa ating pagiging obedient sa Panginoon, maging pagpapala rin tayo sa ating kapwa. At bilang conclusion po, pwede ko pong tawagin ang worship team. Ito pong kwento ni Abraham ay nagtuturo na ang obedience ay nagre-require ng pananampalataya. Ang obedience po ay nag-i-invite ng God's blessing. Amen? Ang obedience po ay dumadaan sa matinding testing. Madali pong sumunod kapag hindi ganong matindi. Subalit kapag costly sa buhay mo, kaya mo ba bang sumunod? Obedience brings deeper fellowship with God. Obedience bless future generation. Remember po, God is still looking for men and women who will simply say, Lord, I will obey. Ito pong si Abraham, hindi siya perfect. Subalit ang kanyang buhay ay consistently dinemonstrate niya yung kanyang pananampalataya sa pamamagitan ng pagsunod. Magsitayo po tayo. Remember po mga kapatid, obedience is not about losing something. Kundi ito po ay pagtitiwala sa Diyos na nakakaalam ng mula sa simula hanggang sa katapusan. Ang pagsunod po ay hindi kawalan sa atin, kundi ito po isang pagtitiwala sa ating Diyos na may hawak ng ating buhay. Ang greatest blessing po ni Abraham ay dumating after na dumaan siya at ginawa niya yung greatest obedience sa kanyang buhay. Tayo man po ay mararanasan natin ang kanyang layunin at magiging pagpaparan tayo sa iba at sa susunod na relasyon kung tayo po ay magtitiwala at susunod sa Diyos. Hallelujah. Sapagkat ang Diyos ay iniibig niya ang bawat isa. Sapagkat kapag sinabi ng Diyos ay sinabi niya. Amen po? Hindi niya pwedeng pasinungalingan ng Diyos ang kanyang salita sapagkat nature ng Diyos ang katapatan. Tapat siya sa kanyang salita. Dahil nga siya ay Diyos, dahil tapat siya. Amen? Kapag sinabi ng Diyos, sinabi niya. Hallelujah. Iyoko mo ang iyong ulo at ikaw ay manalangin habang umaawit ang ating worship team. Inibig kita, pagkat ikaw ang aking Diyos. Sa puso ko'y sa'yo, Panginoon, iyong mga salita isang tawlaw ng buhay ko. Sa pangako mo'y magpapasalamat ako, Panginoon. Sinabi mo, di ako iiwan. Sinabi mo, di ko babayaan. Sinabi mo, ako'y iingatan. Pagkat sinabi mo, sinabi mo ay magbabalain. Sinabi mo, maniwala ka sa'kin. Nananalig ako sa'yo.
Pagkat sinabi mo. Sinabi mo. Sinabi mo, di ako iiwan. Sinabi mo, di bababayan. Sinabi mo, ko'y iingatan. Pagkat sinabi mo. Sinabi mo, ko'y magpapalain. Sinabi mo, maniwala ka sa'kin. Nananalig ako sa'yo, pagkat sinabi mo. Inibig kita. Inibig kita. Let us worship the Lord. Pagkat ikaw ang aking Diyos, ang puso ko'y nagpapasalamat sa'yo, Panginoon. Ang iyong mga salita ang isang talaw ng buhay ko. Sa pangako mo'y nagpapasalamat ako, Panginoon. Iniibig kita. Inibig kita. Yes, Lord. Pagkat ikaw ang aking Diyos, ang puso ko'y nagpapasalamat sa'yo, Panginoon. Ang iyong mga salita ang siyang tanglaw ng buhay ko. Sa pangako mo'y nagpapasalamat ako, Panginoon. Sinabi mo, di ako iiwan. Sinabi mo, di pababayaan. Sinabi mo, ako'y iingatan. Pagkat sinabi mo. Sinabi mo, ako'y pagpapalain. Sinabi mo, maniwala ka sa'kin. Nananalig ako sa'yo, pagkat sinabi mo. Sinabi mo, di ako iiwan. Sinabi mo, di bababayaan. Sinabi mo, ako'y iingatan. Pagkat sinabi mo. Sinabi mo, ako'y pagpapalain. Sinabi mo, maniwala ka sa'kin. Nananalig ako sa'yo, pagkat sinabi mo. Hallelujah. Tunay nga po, Panginoon, na kapag sinabi mo, ay sinabi mo, Panginoon, na siyang pwedeng panghawakan sa buhay na ito. Wala pang taong nagtiwala sa iyo, Diyos, na iyong pinabayaan. At lahat ng taong sumunod sa iyo, Diyos,
naranasan nila kung gaano kakatapat sa bawat buhay po nila. Nawa, Ama, ang aral po patungkol kay Abraham sa kanyang pananampalataya, higit sa lahat sa kanyang obedience o Diyos, ay dumating din sa buhay ng bawat isa po sa amin. Sa panahon na dumaranas kami, O Diyos, ng alinlangan, dumaranas kami, O Diyos, na mas nagtitiwala kami sa aming sarili. Ipaalala mo, O Diyos, na Ikaw lamang ang tunay at tapat na pwedeng pagkatiwalaan sa buhay na ito. Patawarin mo kami, Ama, sa mga pagpapaliban po ng mga dapat naming gawin. Kung kaya ang mga bagay na gusto mo pong gawin na hindi nangyayari dahil sa kakulangan po namin ng pagsunod. Ama, kalooban mo po na ang aming pananampalataya ay kalakip ang pagsunod. At sa umagang ito, Diyos, ito po ang aming dinadalangin. Kagaya ng sinabi ng iyong salita, ng iyong awitin, kapag sinabi mo, Panginoon, pangahawakan po namin. Salamat po, Ama, at anuman po ang kahilingan nila sa umagang ito, ipagkalo mo po, Diyos, patunayan mo po na hindi kasi sila nagkamali ng Diyos na kanilang kinilala at niyakap sa lugar ito. Salamat po, Ama, at sa iyo po ang papuri. Minsan pang awitin natin. Inibig kita. Sige po, sabay-sabay po tayo. Pagkat ikaw ang aking Diyos, ang puso ko'y nagpapasalamat sa iyo, Panginoon. Ang iyong mga salita ang siyang tanglaw ng buhay ko. Sa pangako mo'y nagpapasalamat ako, Panginoon. Inibig kita. Inibig kita. Pagkat ikaw ang aking Diyos. Hallelujah. Sabihin mo sa Diyos yan. Ang puso ko'y nagpapasalamat sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Ang iyong mga salita ang siyang tanglaw ng buhay ko. Sa pangako mo'y nagpapasalamat ako, Panginoon. Sabihin mo sa Diyos, sinabi mo, Panginoon. Sinabi mo, di ako Yes, Lord. iiwan. Sinabi mo, di bababayaan. Sinabi mo, ko'y iingatan. Pagkat sinabi mo, sinabi mo, ako'y pagpapalain. Sinabi mo, maniwala ka sa'kin. Nananalig ako sa'yo, pagkat sinabi mo. Sinabi mo, ako'y iiwan. Sinabi mo, di pababayaan. Sinabi mo, ako'y iingatan. Pagkat sinabi mo, sinabi mo, ako'y pagpapalain. Sinabi mo, maniwala
nagkasakit, nananalig ako sa'yo. Hanggat sinabi mo, nananalig ako sa'yo. Hanggat sinabi mo. Minsan pa sabihin natin sa Panginoon, nananalig ako sa'yo. Hanggat sinabi mo. pakidistribute po yung mga simbolo. Hallelujah. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom ng kupang ito'y pinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kaniyang muling pagparito. Sabi po rito, ang sino mang kumakain ng tinapay at umiinom ng kopa ng Panginoon sa parang hindi nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya dapat siya sa atin ang tao ang kaniyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom ng kopa. Sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom ng hindi kinikilala ang kahalagahan ng katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng kahatulan laban sa kaniyang sarili. Itaas po natin ang mga simbolo. Ito ang katuroang tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya'y pagkanulo, ang Panginoong Yesus ay dumampo ng tinapay, nagpasalamat, pinagpiraperasyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-aalala sa akin. Ito ang tinapay ng buhay. Kunin mo at makibahagi. Ito ang tinapay ng buhay. Kanin mo, wag iisa. Yan ang katawang ibinayubay upang ikaw ay mabuhay. Yan ang katawang naghirap upang iyong kamtan ang buhay na walang hanggan. Matapos magapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ay ang bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin niyo ito, gawin ninyo bilang pag-aalala sa Ito ang saro ng bagong tipan. Inumin mo, maghibahagi.
Ito ang saro ng bagong tipan. Inubig mo mag-iisa. Yan ang dugong dumanak upang ikaw ay luminis. Yan ang dugo ni Kristo na para sa iyo doon sa Kalbaryo ay tumigil. Salamat, Panginoon, sa ginawa mo sa krus ng Kalbaryo. Salamat sa kaligtasan. Pagpalain mo, O Diyos, ang mga simbolong ito sa pangalan po ng Panginoong Yesus. Amen. Sige po, tanggapin natin. Sa Diyos ang papurit, parangal at pagsam. Palakpakan po natin ng Panginoon. Hallelujah. Ayan, dadako na po tayo sa ating pagbibigay. Tinatawagan ko po si Brother Elsie po. Ayoko po. Joke lang. Hallelujah. This time po, medyo iibahin ko po yung verse na aking isi-share. And hindi po siya tungkol sa blessings. But ito po ay tungkol sa pag-iimpok. I want to exhort or encourage everyone po na as of this moment, or give encouragement po sa lahat dahil sa oras po na ito, ang financial report po sa ating church, currently, ang Project Solomon ay nakaipon na po tayo ng tumataginting na, hallelujah, 184,586. Take note po, sa buong taon na yan, excluded po yung mga gamit na nakikita at ginagamit natin ngayon. So, seemingly, doble pa, no? For the entire year na nag-iipon po tayo. So, I want to share this po muli po, no? Kahit na hindi po tayo tamad, pero sabi nito, kasi, sa Kawikaan 6:6-8, kayong mga tamad. Hindi naman tayo tamad. Pero let us focus dun sa sasabihin niyang kasunod. Tingnan ninyo at pag-aralan ng pamumuhay ng mga langgam upang matuto kayo sa kanila. Kahit na walang namumuno at nagutos sa kanila, nag-iipon sila ng pagkain kapag tag-araw at panahon ng anihan upang may makain sila pagdating ng tag-ulan. Bible po nagsabi, no, na even sa mga langgam na to, nag-iipon sila. Alam niyo po, ang ating ginawa or ginagawa for the entirety of the year sa Project Solomon is a great example po ng mga actions ng mga langgam na ito, no? Na kahit maliit, konti ang kanilang naiipon, pero dahil marami sila at willing sila at gumagawa sila, kahit wala silang leader, nag-iipon sila, meron silang kakainin sa panahon ng anihan. Yung pong naipon natin na iyon, kahit na ang nilalagay natin 50, 20s every week, dahil marami po tayong willing, naiipon yun. For the entire 1 year po, tignan nyo yung nagawa po ng Panginoon sa ating ating kaban mismo, no? So, we are praying for a building. Sila, naghahanda sila for a rain, pero tayo, naghahanda tayo para sa isang building na ibibigay ng Lord. At I am encouraging you, kapatid, no matter how little it is, what amount man po yon, contribute ka doon sa pangarap natin at hinihiling natin. No? Sabi